29 na pala tayo ngayon ng January 2024. Lunes. Pasay, Quezon City kabilang sa mga lugar na nakaranas ng malamig na panahon kahapon ayon sa Pag-asa. 11.6 degrees Celsius na po ang temperaturang naramdaman sa Baguio City. Biyahe ng maliliit na bangka sa ilang bahagi ng Mindoro sinuspinde ng Philippine Coast Guard dahil sa masamang panahon. Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, dinaluhan ng mahigit 400,000 katao. Nakauwi na ba kayo? Doon sa mga naperwisyo sa matinding traffic kagabi. Mga Duterte pinangunahan naman ang Anti-People's Initiative Rally sa Davao City. Senator Chis Escudero nagpalabas ng ebidensya Romualdez utak sa Chacha. Senator Amy naman may dasal sa kapatid. Ilayo sa nakapaligid ng mga demonyo sa Malacanang. Pangulong BBM biyaheng Vietnam ngayong araw. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mag-action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. 10 lugar, kabilang ang Metro Manila, makararanas ng mababang temperatura. Actually, kahapon ho yan ang umaga. Naitala ng Pag-asa ang 21.3 degrees Celsius na lamig ng panahon sa Science City o Science Garden ng Quezon City. Habang 22.5 degrees Celsius naman ang naranasan sa Neo Aquino International Airport sa Pasay City. Patay sa record ng Pag-asa, ang pinaka-lowest temperature na naitala sa Metro Manila ngayong taon ay 19.9 degrees Celsius. Noong pong January 27, araw naman ang Sabado. Naitala naman ng Baguio City at Benguet ang 11.6 degrees Celsius na lamig ng panahon. Noong Sabado, bumaba pa sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Itinuturing na season low ngayong amihan season. Ang iba pang nakaranas ng mababang temperatura ay ang Laoag City sa Ilocos Norte, 16.8 degrees Celsius. Batanes sa Basco, 17.1 degrees Celsius. Kasiguran Aurora, 19.5. Ang Apari, Cagayan, 19.6. Dagupan City sa Pangasinan, 19.9 degrees Celsius. Zamboanga City, Buenos Dias, Zamboanga, 21.7 degrees Celsius. At Calapan City, Oriental Mindoro, 22.5 degrees Celsius. Ayon kay Glyza Escolyar ng Pag-asa, ang pinakamababang temperatura kapag amihan season ay kadalasang naitatala tuwing pangalawang linggo pa ng Pebrero. Sinuspende naman ang Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng maliliit na mga bangka sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro dahil sa masamang panahon. Sa report ng Pag-asa, makararanas ng malakas na hangin at malaking alon dala ng amihan. Inaasahang makakapekto ito sa bayan ng Bungabong, Mansalay, ganyan din sa Rojas at Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Maging ang mga bayan ng San Jose at Magsaysay Occidental Mindoro, pinagbabawalan mo ng pagpalaot ng mga mangingisda sa karagatan. Sa advisory ng Coast Guard, ang lahat ng biyahe ng mga malaliit na seacraft na may gross tonnage na 250 gaya ng mga fishing boats ay kansilado. Ayon sa Pag-asa, aalisin ang suspension order sa sandaling ideklara ng Pag-asa na maganda na ang lagay ng panahon. Ayan sa mga kababayan natin dyan sa Mindoro, ingat. Umabot na sa 137 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil sa masungit na panahon, epekto naman ito ng shear line. Sa Bulletin number 3 ng Department of Agriculture, nabatid na halos 7,000 magsasaka na rin ang apektado ng sama ng panahon sa Davao at Caraga Region. Pumalo naman sa 1,141 metric tons ng pananim, wala siya 7,000 hektarya na lupain ang nasira. Samantala, sa isinagawang assessment naman ng DA sa mga apektadong lugar, nakita nila na malaking kinakailangan tulong kung kaya't nagpaabot na sila ng ayuda sa mga magsasaka at mga mangingisda, kabilang dito ang pamamahagi ng punla. Hoy, para ho sa mga Pilipino seafarers, lalong-lalo na doon ho sa mga nagtatrabaho sa mga cruise ship. Ganda umaga ho sa mga Pinoy, Lalong-lalo na sa ating mga marino.
Maglalayag na mula Miami sa Estados Unidos ang bagong pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Ginawa ang barko sa loob ng 900 araw lamang sa isang shipyard sa Turku, Finland. Ang Icon of the Seas ng Royal Caribbean International ay may habang 365 meters at may bigat na 250,800 tons. Alam mo ba ninyo ang pasaherong kayang ilulan nito? 5,600. Pero ang crew na malamang maraming Pinoy, 2,350. Isa sa mga picture ng cruise ship, ito pong Icon of the Seas ng Royal Caribbean International ay 6 na record-breaking water slides. Aba, may 7 swimming pool at mahigit 40 dining venues at mga bar. Para ka pumunta ng Makati, ano ha? parang napunta ka rin na Global City. At upang hindi maboard ang mga taong sasakay ng cruise ship, nilagyan ito ng 50 musicians at mga comedians na sinamahan ng 16 na 6 na miyembro ng isang orkestra. Lupit! Ang kagandahan ho niyan, karamihan ho ng mga cruise ships na naglalayag, may mga Pinoy. Maniwala ako from chef, service crew, pati ho yung mga entertainers, mga Pinoy. Nanawagan ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magkaisa sa harap ng global challenges at suportahan ang pagsisikap ng gobyerno na magkaroon ng bagong Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa kick-off rally para sa bagong Pilipinas sa Carino Grandstand sa Maynila. Dinalhan nito ng mahigit 4,000 katao. Ang nasabing event ay inilarawan ng Pangulong BBM bilang pangako ng kanyang administrasyon sa pagpapabuti para sa mabilis na serbisyo ng gobyerno sa mga humihingi ng tulong. Bawal daw ang masusungit at mga nakasimangot, mga nangungulimbat at nagwawalda sa pondo ng gobyerno. Iginit pa ng Pangulong Marcos ang bagong Pilipinas ay hindi lamang isang slogan, kundi isang masterpiece na maglalatag ng mga mitiin na dapat nating makamtan para sa kinabukasan ng Pilipinas at pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Nilinaw naman ng Pangulong Bongbong Marcos na walang hidden agenda ang bagong Pilipinas kick-off rally at hindi nito isang bagong partido politikal. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong BBM na layon lamang ng kampanya na maglatag ng mga plano na dapat makamtan para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ayon sa Presidente, para maibalik ang tiwala ng publiko, dapat ipakita ng gobyerno ang mga dapat gawin hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa gawa. Nananawagan din ang Pangulong Marcos sa sambayanan na maging masipag at manghagad ng kagalingan, pagbabago at pag-unlad sa pang-araw-araw na buhay. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. To those whose overheated imagination has been poisoned by toxic politics, Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agenda. It is a program of many workhorses driven by the love of country. Magandang umaga, Pilipinas! Pumalo naman sa 400,000 katao ang dumagsa sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Carino Grandstand ng Maynila. Ayon sa Manila Police District, kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon, mga kawani ng gobyerno at mga kilalang personalidad. Inulat naman ng MPD na 46 na individual ang binigyan ng atensyong medikal sa kasagsagan ng kick-off rally. Karamihan sa mga ito nahilo. Meron na isang nasugatan, 11 naman ang sumakit ng ulo, 3 ang nagkaroon ng mga abrasions. Mr. President, marami din ang umuwi ng umaga na. Ang tindi ng traffic. Yung ibang mga nagsipagtungo kung saan-saan, siguro na masyal dahil family day. Walang masakyan. Kaya dito lang sa paligid ho ng PICC.
Diluvian traffic. Hindi ko maintindihan kung ang mga MMDA pa, mga taga-MMDA galit sa presidente. Mantakinunin nyo, naglunsad ng napakalaking programa ang Pangulo. Tapos, nung pag-uwi, siguro nagmumura karamihan dun. Lalong-lalo na yung mga na-late ngayong araw na ito sa pagpasok. Ano ha? Ay, sus may Ginoo. Pero syempre, may mga masaya. Natanggap niya na ba yung tigwa 1,000 nyo? Magkano kayo budget kinasta? Ha? May uniforme pa kayo, puting t-shirt. Ha? Ayos, may mga bowler pa. May mga streamer pa. Dami mga truck. Ha? Nagkalat dito sa Metro Manila. Ay, sus may Ginoo ang buhay ito. Asya, sige, bali, tuloy pa rin ho ang pagtaas ng halaga ho ng gasolina bukas. Silipin muna natin ang Pasig Mega Market. Nandun si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Maayong buntag kayong Angel ngayong Monday morning. Ang presyo ng bigas sa commercial imported rice sa kayong Angel, yung special 64 pesos ang kilo, habang ang commercial local rice sa kayong Angel special 60 pesos, habang ang pinakamurang bigas dahil walang regular milled rice, milled rice 49 pesos ang kilo. Ang bangus naman ako yung Indiel, yung medium size 170, ang tilapia 115, galunggong na local 250 ang kilo, habang ang adumahan naglalaro sa 320 ang kilo. Ang beef rump naman ako yung Indiel 430, ang beef brisket 370, pork kasim 320 ang kilo, yung pork liempo 380 ang kilo, habang ang whole chicken mababa na sa 160 ang kilo. Yung itlog bawat isa 7 pesos and 90 centavos yung medium size. Okay, so yung ampalaya naman ako yung Angel 120, ang sitaw 140, at ang pechay native 70 pesos, kalabasa 40, ang talong 130 ang kilo, habang ang kamatis 130 rin, at ang yellow corn 80 pesos ang kilo. Ano yan? Ano yung yellow corn na yan? Yung nilalaga? Yellow corn ito kay Angel, yung ginamit na sugba ba? Ay, hindi naman corn grits yun. Hindi siya corn grits sa Kuya Angel. Sige. Yung ihaw. Okay. Yung nilalaga. Ang cabbage naman, 60 pesos ang kilo. Yung cabbage na red ball, 70 pesos. Ang carrots, 100. Baguio beans o yung tinatawag na habichuelas, 110 ang kilo. White potato, 130. Habang ang pechay Baguio, 60 pesos. Isama na rin natin yung sayote, 60 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa pula, yung local, 160. Ang onion white na imported, 130. At yung garlic naman na imported din, 160 ang kilo. Pero yung luya na local, 160. At yung siling pula na kung tawagin ay Taiwan, 260 ang kilo. Ang kalamansi naman 80 pesos, ang lakatan 110, ang latundan 70, ang papaya solo Kuya Angel 80 pesos, habang ang mangga, yung tinatawag na Carabao, 230 ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, gamit ang sugar white, tulad ni Tata Mono Samson na nanonood ngayon, 82 pesos ang kilo. Ang sugar was 80, sugar brown 85, habang ang palm oil 350 ml, 35 pesos ang palm oil 1 liter. Ganun din 85 pesos ang coconut oil, 350 ml naman, 35 pesos ang coconut oil na 1 liter, 90 pesos. So, yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Pasig City Mega Market. Mula sa kanan sa Pilipinas, DCRH, ako si Nochika Asul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Noche. At ngayon pa lamang mag-full tank na kayo. Kasi bukas tataas na naman po ang presyo ng mga krudo o mga oil products. Sana naman hindi humatuloy. Oy, mga misis!
Pag-uwi ho ninyo, mag-shower para ho hindi maalis ho yung mga kumapit na mga mikrobyo. Dahil si Bunso, para si Bunso, pag-uwi galing na eskwela, lakwat siya. Aba, may araw. Dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at ang may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ambitable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bumper stock naman ng NFA sa Eastern Visayas. 18,000 sacks na lamang. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. 18,000 sakong bigas ang buffer stock ng National Food Authority sa Leyte at Samar. Ito ang sinabi ni NFA Regional Director Engineer Charles Alingod. Ayon kay Director Alingod, ang stock na ito ay paghahanda kung may kalamidad sa Eastern Visayas. Kaya kailangan makabili ng palay ang NFA sa mga magsasaka na kukunin mismo nila sa bawat bayan. Dadalhin ang kailang truck para hindi mahirapan ang mga magsasaka pagdala sa mga budiga. Nagkakalagang 23 pesos ang bili ng palay plus 2 pesos at 5 pesos na dagdag ng mga LGUs kada kilo. Sa kasalukuyan ang binta naman ng NFA na bigas sa mga LGUs nagkakalagang 25 pesos kada kilo. Inihanda naman ng National Food Authority na magbinta sila ng bigas sa mga kariwa stores sa halagang 25 pesos bawat kilo. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Samantala, bagong Pilipinas Servicio Fair inilunsad din sa Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Inilunsad ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa lalawigan ng Zambales. Ito ang kauna-unahan sa Central Luzon, Region 3, na ginanap sa Botolan, Zambales ng araw ng Sabado. Ayon kay Zambales 2nd District Representative Doris Tanay Bing Maniquis, ito ang ikasampung bagong Pilipinas Servicio Caravan na naglalayong sakupin ang lahat ng 83 lalawigan sa buong bansa. Sina Representative Doris Tanay Bing Maniquis kasama sina Zambales Governor Hermogenes Jun Ebdani Jr. at Botolan Municipal Mayor John Omar Ebdani ay nagsilbing local host. Personal itong dinaluhan at pinangunahan ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na kumakatawan ito sa Pangulong Bongbong Marcos kasama ang iba pang kongresista mula sa Bulacan at Bataan. Sa 46 na kalahok na ahensya ng pambansang pamalaan, mahigit 170 serbisyo ang ipinagkaloob para sa 80,000 inaasahang benepisyaryo sa 2 araw na pagdiriwang nito ng mga serbisyo sa bagong Pilipinas Servicio Fair Zambales na kabuang 500 milyon piso na halaga ng mga programa at serbisyo ang dadalhin o dinala sa probinsya at 154 milyon dito ay sa anyo ng cash assistant. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ng DSWD ay ang province-wide payout sa lahat ng 13 munisipalidad na inaasahang aabot sa mahigit 26,000 individual na benepisyaryo na nagkakalaga ng 52 milyong piso. Kasama sa iba pang mga aktibidad sa buong probinsya ang iba't ibang scholar program ng DOLE at CHED at tulong pangkabuhayan para sa iba pang sektor sa buong Zambales. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayapabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Oy, mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at water-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mand and Sembomon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Todo pasasalamat si Quezon Governor Helen Tan sa donasyon ng bilyonaryong si Ramon Ang. Ang presidente po at CEO ng San Miguel Corporation ay pinagkaloob nitong bagong CT scanner sa Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center. Ang bagong Fujifilm Sopria 128 Slice Computerized Tomography Scanner ay ginagamit para malaman kung ang pasyente may kanser, may sakit sa puso, may sakit sa baga, stroke at iba pa.
Sinabi ni Governor Tan na malaking tulong ito sa bawat pasyente na nangangailangan ng ganitong pagsusuri dahil higit na mabilis ang proseso, mas detalyado, malinaw ang images at mas mababa ang radiation exposure. Ayon kay Governor Tan, labis na pasasalamat ang ipinapaabot ng mga taga-Quezon dahil pinagkaloob na CT scanner ng kumpanya ni Ang dahil sa mas maisa sa katuparan niya ang advokasya sa maayos at dekalidad na serbisyong pangkalusugan ng kanyang mga kababayan. Bukod sa CT scanner, sinabi ni Dr. Ellen Tan na nagkaloob din ang San Miguel Corporation ng mammogram machine para sa maagang detection ng breast cancer sa mga kababaihan. Samantala, senior citizen patay naman matapos na pagtatagiin ng kampo ang magsasaka sa Catanduanes. Detalye ng balita mula kay Ray Boton Jr. Wala sa radyo natin Binaka. Diyos marahing aga, Ray. Good morning. Patay ang isang 86 anyos na bakalero matapos pagtatagain ng kasamahan nitong magsasaka nitong nakaraang Huwebes pasado alas 11 ng tanghali sa Barangay Sikmil sa bayan ng Higmoto sa probinsya ng Catanduanes. Sa report ng Higmoto MPS, nag-ugat ang insidente matapos magtalo ang biktima, residente ng Barangay Mabini, Biga, Catanduanes at 22 anyos na suspect na residente ng nasabing lugar ukol sa naipong abaca fiber. Gusto di umano ng biktima na benta na ito ngunit ayaw naman ng suspect. Sa payag ni Police Captain Jerry Cantes, Chief of Police na nasabing opisina, na sinabihan umano ng biktimang suspect na tatagiin umano ito kaya inunahan na umano ito ng suspect. Taga sa ulo, halos lumabas ang laman loob nito, halos maputol ang kamay at tama sa ibang parte na katawan na natanggap ng biktima. Voluntaryo namang sumuko ang suspect sa mga rumisponding mga pulis at inamin ang kanyang nagawa sa pagpatay sa biktima. Nagpaalala naman ang PNP na huwag idadaan sa init ng ulong hindi pagkakaintindihan at kung maaari ay pag-usapan. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, it is Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balitang tinalakay ni na Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at Palau Minister for Agriculture, Fisheries and Environment Stephen Victor ang pagpapatakbo ng Loss and Damage Fund sa kanilang bilateral meeting. Pinag-usapan ng dalawang opisyal ang pangangailangan ng isang malakas at collective na boses para sa climate financing. Binigyan din ni Secretary Loizaga ang hangarin ng Pilipinas para sa patuloy na pagrepresenta sa mga bansang pinaka-vulnerable o mapanganib sa climate change gaya ng mga rehiyon sa Pacific Island. Binanggit din ng Environmental Chief ng Pilipinas sa bilateral meeting ang alok ng ating bansa na maging host ng Loss and Damage Fund Board. Kinilala naman ni Minister Victor ang pagiging pamilyar ng Pilipinas sa international organization at partnership at nagpahig ito ng suporta sa bansa na i-host ang Loss and Damage Fund Board. Si Secretary Yulo Loizaga ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas sa 28th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kumpiyansa naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa pangako ng National Grid Corporation of the Philippines na matatapos ang 230 kilovolt Cebu-Negros Panay Backbone Project sa Marso. Ginawa ng Pangulong BBM ang pahayag sa switch-on ceremony ng 51.3 billion peso Mindanao Visayas Interconnection Project sa Malacanang upang hindi na maulit pa ang blackout sa Panay Island. Ibinalita rin ng Pangulong Marcos sa nasabing seremonya na konektado ang power grids ng Luzon, Visayas at Mindanao at pinuri ng Pangulo ang NGCP at sinabing ito na ang kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa na physically connected na ang tatlong major power grid. Ay naman kay NGCP President at CEO Anthony Almeda, ulitin natin NGCP President at CEO Anthony Almeda, ang proyektong ito ay simbolo ng pagkakaisa ng Philippine Grid at senyales ng full commercial operations ng interconnection. May tuturingan niya na mahalagang bahagi ng proyektong ito para sa economic development sa pamamagitan ng paghatid ng matatag na power transmission services at magbibigay daan ng energy resources sharing. Sinabi naman ng NGCP na makasaysayan ang proyektong ito dahil sinimulan itong planuhin noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at natapos sa kanyang anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Inaprobahan ng Subic Bay Ports and Finance Committee na in principle
Ang panukala ng Subic Bay Freeport Grain Terminal Services nabayaran ng mahigit sa 116.3 million pesos na unbilled arrastre charges. Resultang nasabing halaga na nadiskubre ng Seaport Department na revenue leakage mula sa 15% non-payment ng Subic Grain sa arrastre charges. Sa ilalim ng mga kondisyon ng inoprobahang panukala, babayaran ng unbilled arrastre charges sa loob ng 7 taon. Higit 1.3 million ang buwan ng amortization at walang interes. Magaling ha? Kailangan gawin ang payment mula ngayong Enero ng 2024 hanggang Disyembre ng 2032. Kaya lang yung pong inoprobahang kasunduang yun para sa Subic Bay Freeport Grain Terminal Services ay pabor sa kumpanyang pag-aari ng incumbent chair na si Eduardo Alinio at ng kanyang pamilya at posibleng labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung saan ipinagbabawal ang pagbibigay ng unwarranted benefits sa sinumang individual o entity at nagdudulot din ng undue injury sa gobyerno. Ay, sus, may ginoong buhay talaga, no ha? Senior citizen patay matapos pagtatagayin ng kapwa magsasaka sa Catanduanes. Yan yung report kanina ni 170,000 halaga naman ang marijuana na nadiskubre sa Kibungan, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Abot sa 175 pisong halaga ng tanim ng marijuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa Sitio Mayos, Poblasyon Kibungan, Benguet. Nagsagawa ng marijuana eradication operation ang pinagsanib na elemento ng Benguet PNP, mga opisyal na barangay at PDEA Cordillera. Nagresulta ang operasyon sa pagkakatuklas ng 2 plantasyon ng marijuana sa isang communal forest na may sukat na 50 metro kwadrado at may tanim na 250 piraso ng tanim na marijuana na nagkakalaga ng 50,000 pesos. Na-recover din ng mga operating troops sa plantasyon ang umigit kumulang sa 1 kilo ng tuyong daon na marijuana na nagkakalaga ng 120,000 piso. Walang nahuling cultivator ang mga operating troops, subalit tuloy-tuloy ang kampanya ng Benguet PNP laban sa iligal na droga sa lalawigan ng Benguet. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Just Gina, Romy. Maganda umaga, Pilipinas! Nabuhayan na ba ng pag-asa ang mga residente sa bayan ng Batangas na naapektuhan ng pagpatok ng Bulkan Taal 4 na taon na kalilipas? Ito matapos pasinayaan ng 2 housing projects sa kanilang lugar. Pinondo nito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Sa kumpas ni PAGCOR Chair at CEO Altenco, itinayo binuksan ang pinatayong PAGCOR Village sa bayan ng Balete at Taal, halos kasabay ng ika-4 na anibersaryo ng volcanic eruption noong January 12, 2020. Kabilang ang 2 bayan sa 6 na munisipalidad sa Batangas na tumanggap ng tig 30,000 pesos sa pondo mula sa State Gaming Firm para sa konstruksyon ng permanent shelters para sa dating mga nakatira sa permanent danger zone ng bulkan. Nasa 200 pamilyang makikinabang sa katatapos pa lamang na housing units sa Barangay Iba, ito po'y sa Taal, at Barangay Soli sa Balete. Kabilang din ang iba pang mga recipient ng PAGCOR Village Project ni Chairman Tenco, ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Mataas na Kahoy. Ay! Para sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag natin kalimutan 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes.
Rodriguez. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Isang motorsiklo naman bumangga sa likuran ng nakaparadang SUV. Sugatan yung rider. Pero yung angkas na dalaga patay. Ito po yung nangyari sa Binbali, Pangasinan. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Patuloy pang nilalapatan ng luna sa hospital sa Dagupan City ang motorcycle rider na kinilalang si Darm Kirby Raso Tolentino, 20 anyos, residente ng Barangay Lambayan, Mapandan, habang idineklarang dead on arrival ang angkas nito na si Duna Lisa Velasco Peralta, 20 anyos, ng Barangay Lagit, Padilla, Bugalyon, kapwa estudyante. Sa ulat ni Binmali Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, alas 9 ng umaga binabagtas ng motorsiklong sinasakyan ng mga biktima ang lansangan sa Barangay San Isidro Norte. Nang malus control sa manubela si Tolentino, kaya bumangga ito sa konkretong pader sa kabumangga sa likuran na nakaparadang SUV sa gilid ng daan. Kapwa dugo ang itinakbo ng MDRRMO sa paggamutan ang dalawa, subalit hindi na umabot ng buhay si Dona Lisa na nabatid na wala itong suot na helmet nang maganap ang aksidente. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ipinagdasal ni Senator Amy Marcos na iligtas sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa Jesus is Lord Worldwide Prayer sa Norsagaray, Bulacan, sinabi ng Presidential Sister na magising sana at mabigyan ng kaliwanagan ang pag-iisip ng kanyang kapatid. Sabi pa ni Senator Amy, wag sanang sayangin ng Pangulong Marcos ang tiwala ng sambayanan at wag ipaubay ang bayan sa mga sakim at uhaw sa atensyon. Ipinagdasal din ng senadora ang proteksyon ni BP Sara para gayon din ang mga kasamahan sa Senado, gayon din ang konstitusyon at ang mandato ng publiko. Dasal pa niya, mapaalalahanan daw sana ang Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino at resulta ng kalayaan at demokrasya ang bawat boto na ibinigay sa mga politiko. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Dinagsa ng mahigit 16,000 taga-suporta naman ng mga Duterte ang prayer rally sa Davao City kontra People's Initiative para sa charter change. Kabilang sa mga dumalo, sina Presidential Son Amy Marcos o Presidential Sister Amy Marcos, dating Presidential Spokesperson Harry Roque, dating Cabinet Secretary Juni Basco Jr. at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Aiko Rodriguez inimbitahan sa naturang Leaders Forum. Ang iba't ibang mga grupo na nagsasabing unconstitutional ang tinutulak na paraan ng Kamara para amyendahan ang konstitusyon. Samantala mula Mindanao, Leaders Forum at candlelighting sa Davao City naging matagumpay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang Aris 19. Jun, assalamualaikum Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Naging matagumpay ang hakbang ng Maisog Leaders Forum kahapon sa Grand Mensing Hotel Davao City na pinangunahan ni dating Pangulong Duterte, 10 ng kaniyang mga anak at mga kaalyado mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa candlelighting prayer rally sa Rizal Park, San Pedro, Davao City ay mas lalong dumami ang tao na mariing tumututol sa isinusulong na People's Initiative for Charter Change. Kabilang sa talumpati ng dating Pangulong Duterte ang di umano'y panluloko ng mga nasa likod nitong signature
campaign, lalo na sa mga taong hindi nakapag-aral. Mula sa Quirino Grandstand, dumating naman si VP Inday Sara sa Davao City kasama si Senator Amy Marcos na parehong kumukontra sa People's Initiative controversy. Subalit sa kanyang talumpati sa Davao City, walang binanggit ang ikalawang Pangulo kaugnay sa issue. Sa kanyang talumpati, hayagan namang binatikos si Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na di umano'y pagiging tamad nito, kakulangan sa compassion at hinamon niya pa itong mag-resign dahil sa di manoy bumabalik na mga krimen sa bansa. Naroon din si Willie Rebellame na kabilang sa mga inibitahan ng dating Pangulong Duterte at sinasabing nakatakda na siyang sasabak sa politika bilang kandidatong senador sa 2025 local and national election. Batay naman sa estimate ng DCPO sa mga dumalo sa rally, as of 10:36 kagabi, nasa 53,500 estimated participants na pawang voluntaryo ang dumagsa sa rally sa Davao City. Mula sa Kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran June, ilang oras matapos dumalo naman sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally, lumipad pa Davao City si VP Sara para sa hakbang ng Maisog Prayer Rally. Sa kanyang maikling talumpati, hayagang tinutulan ng Vice Presidente ang People's Initiative para sa charter change. Pinasalamatan din niya ang mga taga-Davao na sumusuporta sa kanya bilang pangalawang Pangulo at DepEd Secretary sa gitna ng kaguluhan sa politika. Pinangunahan ng mga Duterte ang prayer rally kasama sina Presidential Sister Amy Marcos, Senator Bongo, dating Policy Spokesperson Harry Roque at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Nagpalabas ng ebidensya si Senator Jesus Escudero na si House Speaker Martin Romualdez ang promotor ng People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Ang si Escudero hindi pwedeng magmaang-maangan si Romualdez sa signature campaign na inilunsad ng mababang kapulungan. Sa videoan niya ng ginanap na Philippine Economic Briefing sa Iloilo noong December 11, ipinagmalaki ni Romualdez ang plano na isulong ang People's Initiative upang amyandahan ang 37 taunang konstitusyon. Sharing it with you here in Iloilo, but we are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Iginit ni Escudero na malinaw sa nato ng video na peke at Politicus Initiative ang kampanya at hindi matatawag na People's Initiative. Inontra naman ni dating House Committee on Constitutional Amendments Chairperson at ako Bicol Party Representative Alfredo Garbin ang pahayag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na illegal ang People's Initiative. Iginit na Garbin, mayroong basihan ang sinusulong na People's Initiative para amyandahan ang 1987 Constitution at kumpiyansang kongresista na papasa ito sa kwestyong legal. Reaksyon ito ni Garbin sa pahayag ni Carpio na unconstitutional ang People's Initiative. Dalang sinusulong nito ay revision at hindi amendment lamang ng saligang batas. Para kay Garbin, hindi totoong magugulo ang checks and balances ng gobyerno kapag bumoto ng magkasama ang sa CONAS ang Senado at ang Kamara dahil gagawin ito lamang para sa pagbabago ng konstitusyon at hindi sa paggawa ng batas. Punto pa ni Garbin, hindi naman otomatikong ipatutupad ang mga mapagkakasunduan sa CONAS dahil sa huli, taong bayan pa rin ang magdedesisyon kung tatanggapin nila ang mga pagbabago o hindi sa pamamagitan ng isang plebisito. Naniniwala naman si Attorney Tony Labinia, isang political analyst na pabor ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabago ng economic provision sa pamamagitan ng pagsusulong sa charter change ng kanyang grupo sa Kongreso. Sa parehong ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Attorney Labinia, may drive ang movement ng grupo ng Pangulong Marcos sa Congress para sa pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan nga ng People's Initiative. Parang napaka-obvious, self-evident na itong grupo ni
Speaker Romualdez, no? Na sumasang-ayon ang Pangulo, hindi ito gagawin ni Speaker Romualdez kung alam niya ayaw ni Pangulo. So, ito isa sa mga diba? At totoo, hindi ito hanggang economic provisions na. This is about political change. Wow. Abolition of the Senate, installation of a parliamentary system of government, yun ang gagawin talaga ng Chacha na ito. Alam natin na yun ang gagawin nila. At totoo, magbabago ang Pilipinas, whether for the better or the worse, yun ang tanong, di ba? I think ang akin, hindi so much yung substance, kundi tama ba yung paraan sinusunod nila, yung petition and initiative, di ba? Tama ba yun na nagbabayad daw, diba? Nagbibigay daw ng ayuda para pumirma yung mga tao? Hindi yun tama, di ba? Hindi tama na mag-change ka ng government na hindi mo deliberate, pinag-uusapan ng mabuti. Yung parang isa-sorpresa ka na lang. Parang hindi tama yun. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 44 makalipas ang alas 4 ng umaga. Si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay nako, habang umiinit po ang bangayan sa politika, umiinit din ang mga netizens. Kanya-kanya opinion yan. Basta ang importante, wag ho natin pababayaan ang ating mga magsasaka, kaya tangkilikin po natin ang mga produkto ho ng ating mga farmers. Kaya halimbawa nito pong tangerine chocolate, dapat na ng Valentine's Day ha. Wag natin nangalimutan, ang tangerine chocolate po ay produkto ho ng mga magniniyog sa lalawigan po ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog na natin umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na ha. Meron ho silang produktong tangerine chocolate. Yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po, itananim sa ilalim ng mga nyugan at ngayon, meron na ho silang dekalidad na mga cacao beans. Ang tangerine chocolate ay may mahigit 10 variants na at mga ginamit na raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available po ito sa 0919-095-5935. O dili kaya i-check po ninyo yung iba't ibang mga variants available sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen, sino ba namang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangkilikin natin ang gawang atin. Binati ko sama ni Senator Bongo ang pagtatangkang sirain ang check and balances sa gobyerno sa pamamagitan ng People's Initiative para baguhin ang saligang batas. Binigyan din ni Senator Go ang pangangailangan at paninindigan ng checks and balances sa gobyerno sa pamamagitan ng pagprotekta sa konstitusyon, pagprotekta sa Senado bilang isang institusyon at higit sa lahat pagprotekta sa interes at tunay na kalooban ng mga mamamayang Pilipino. Ginit pa ni Go na kung magkakaroon ng anumang pagtatangkang amyendahan ng kasalukuyang konstitusyon, dapat malinaw na ang layunin ay para sa ikabubuti ng bawat mamamayang Pilipino, lalo ng mga mahihirap at hindi para itaguyod ang interes ng mga politiko. Sa wakas, makakakuha na rin ang mga OFW na nawala ng hunang trabaho ng ipinangakong back wage ng gobyerno ng Saudi Arabia. Ayon kay Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, inilabas na ng Saudi government ang kabayaran para sa unang batch ng mga OFW. Ipinarating niya sa DMW ng Al-Karaiji Law Office ang tungkol sa pagbibigay ng back wage ang mga dating manggagawa ng Saudi Oger and Muhammad Al-Muhil Group. Pinayuhan ng mga OFW na eligible sa payout na makipag-ugnayan sa kanilang group leaders. Kontakin ang Department of Migrant Workers sa kanilang hotline o email at website. Matatanda ang 10,000 OFW ang naapektuhan ng bankruptcy at pagsasara ng mga kumpanya sa Saudi Arabia mula 2015 hanggang 2016. Samantala, sa iba pang mga balita, ibinalita naman ni Mayor Abby Binay na nasa 400 silid-aralan at mga public school ng Makati ang nakadakdang i-convert ng lungsod ngayong taon. Gagawin itong smart classroom. Kompleto ng kagamitan tulad ng interactive whiteboard at mga notebook tablets at meron pang unlimited internet access. Ayon kay Mayor Abby Binay, naipamahagi na ng pamahalang lungsod ang 200 hybrid interactive boards o HIB at 50% ng target.
Sinabi pa ni Mayor Binay na naikabit na ang 119 HIB sa mga elementary school, 81 units naman ang sa high school. Taglay ng bawat unit ng HIB ang Android 11.0 Intelligent Operating System at may 5G wireless internet access na may Wi-Fi hotspots at isang 3-way na USB interface support. Meron din itong 4-core 64-bit na CPU, 4,000 o 4K touchscreen whiteboard picture na may multi-gesture writing picture, wireless screening na may multiple screening at remote snapshots. Baguling, ano? Ang 8-array microphone ito ay may 10-meter pickup distance para sa magandang video conferencing. Ayon pa kay Mayor Abby, inuna muna ng lungsod ang paglalagay ng Internet of Things device sa 4 classroom upang ganap silang maging smart classrooms at lain itong palawakin pang inisyatiba sa mga public schools ng Makati. Sana all. Umapila naman sa Interior, Local Government Secretary Benhur Abalos na magsanib puwersa mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para matugunan ang lumalalang problema sa waste management at waste security. Ginawa ni Abalos ang panawagan sa ginanap na Waste and Water Summit sa SMX Convention Center. Pinangunahan ito ng DNR or Department of Environment and Natural Resources, katuwangan DILG. Inimok ni Abalos sa mga lokal na pamahalaan humingi ng tulong sa DILG at DNR upang mas mapahusay ang pagtugon sa isyu ng pamamahala ng basura at mga problema sa tubig sa kanilang lokalidad. Paliwanag pa ng kalihim, ang DNR ang magtatatag ng mga pamantayan para sa kalinisan ng bawat lokalidad. Ang DILG naman ang susubaybay at magbibigay ng monetary incentive sa mga LGU na ganap na sumusunod sa mga proyekto. Batay sa report, sinabi ng hepe ng DILG, pumalo na ng 61,000 metric tons ang nalilikhang basura araw-araw. At alam ba ninyo, sa naturang halaga o naturang bilang, 20% ang galing sa Metro Manila. Congratulations! Lokal na produksyon ng sibuyas dapat natiyakin ng DA na sapat bago ikonsidera ang muling importation. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, RH12, Manang Milky. Welcome sa mga mamabatas ang utos ng Department of Agriculture na pansamantalang nagpapahinto sa importasyon ng sibuyas hanggang Mayo at posibleng palawigin pa hanggang Hulyo. Ayon kay Congresswoman Rosana Ria Vergara ng 3rd District ng Nueva Ecija, mga na itong balita lalo na sa mga magsasaka na mag-uumpisa pa lamang na mag-ani ng sibuyas sa pagtatapos ng Pebrero. Mungkahi ni Vergara sa DA, tingnan munang mabuti ang lokal na produksyon ng sibuyas bago muling payagan ang pag-aangkat. Paliwanag ni Vergara, babarati ng mga negosyante ang ating mga magsasaka kung magpapasok sa bansa ng murang imported na sibuyas sa panahon ng anihan. Gate pa ni Vergara, dapat palakasin ang ating onion industry at seguridad sa pagkain at isagawa lamang importasyon kung kulang ang locally produced onions. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, binalaan naman ng Department of Health Publiko laban sa isang brand ng gatas na sinasabing naglalaman daw ng mas maraming colostrum. Pinatungkulan ng DOH ang milk brand na ginagamit ang pangalan ng ahensya para i-endorso ang kanilang produkto sa social media. Nag-warning ang health agency na kakasuhan ng kriminal ang nasa likod nito kung hindi pa ititigil ang paggamit sa logo ng Department of Health. Nagbabala naman ang FDA sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng di-rehistradong food products. Partikular na yung tinatawag na Keto Filipino Bake Shop Low Carb and sugar-free peanut butter sweetened with stevia. Hindi man nakakasiguro ang ahensya sa kalidad at kaligtasan ng nasabing mga produkto dahil hindi ito dumaan sa evaluation process ng Food and Drug Administration. Tiniyak naman ni Senator Bongo ang kanyang commitments na suportahan ang pagtatatag ng mas marami pang super health centers sa buong bansa na ang layunin ay paghusayin ang availability ng mga primary healthcare services sa mga grassroots level. Sa kanyang pagdalo sa groundbreaking ng Super Health Center sa Davao Oriental, sinabi ng senador na malaking tulong ang Super Health Centers para mabawasan ang hospital occupancy rate habang inilalapit din ang serbisyong medikal ng pamahalaan sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Hoy,
Bibiyaheng Vietnam ang Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Ayon sa DFA, bitbit ng Pangulong BBM sa kanyang state visit ang kanyang economic managers at si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Makikipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng Vietnam para mas mapalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor. Nakatakda rin makipagpulong ang Presidente sa Vietnamese business leaders para maakit na mamuhunan sa bansa. Makikipagkita rin ang Pangulong Marcos sa Filipino community doon. Tahimik na sinisimula naman ng Vietnam ang pagpapatayo ng mga struktura sa pinagtatalunan teritoryo sa West Philippine Sea. Mula 2022 hanggang 2023, nasa 133 hectares na ng lupa ang nabawi ng Vietnam para tumulong sa pagbuo ng reefs at atoll sa South China Sea na nasa ilalim ng kanilang kontrol dekada na nakakalipas base sa Asia Maritime Transparency Initiative. Ayon po sa report ng AMTI, nasa 5 pictures ng reclamation work na naisagawa ng Vietnam. Kasi pa sa AMTI report noong October 2023, sinimula ng Vietnam ang dredging activities sa dalawang karagdagang outpost sa South China Sea. Sinabi naman ng Manila-based think tank na Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Ang pangulo nito ay si President Herman Chu Laurel. Inangkin ng Vietnam ang lahat ng Spratlys at ang itinayong 25 island, rock at mga facilities ay higit na 3 beses sa inuuko pa ngayon ng Pilipinas. Nako, sana kasama ito sa mga talakay ng Pangulo. Ano ha? Mga tamad, mga makukubad at masusungit na mga taga-gobyerno bawal sa bagong Pilipinas ayon ho sa Pangulo. Dahil ng balita mula kay Let Narciso Arish Pertin. Let, good morning. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konsepto ng inilunsad na bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang pagbabago ay magsisimula sa pamahalaan. Kaya naman mahigpit ang bilin nito sa mga kawani ng gobyerno na bawal ang tamad at makupad. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na dapat mabilis ang mga serbisyo, natatapos sa takdang oras ang mga proyekto, nasusunod ang deadlines at natutugunan ang mga tawag ng pangailangan ng walang delay. Bawal rin anya ang masungit at sa halip ay dapat palaging nakangiti ang mga taga-gobyerno. Ayon pa sa Presidente, bawal ang mga magnanakaw at waldas sa pamahalaan at dapat bukas sa publiko ang paggugol ng pondo. Giit ni PBBM, hindi dapat pinahihirapan ang taong bayan, bagkus ay suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, suportado naman ng mga manufacturer at distributor ng e-cigarette at vapes ang pinalakas na tax collection efforts ng Department of Finance at paghahabol din sa mga tax evaders sa sektor ng e-cigarette. Ayon kay Joey Dulay, Pangulo ng PHE Cigarette Industry Association, handang industry group na tumaliba sa regulasyon ng gobyerno, partikular na sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act o yung mga isinasa din ng RA 11467. Nagtatagan niya ang PISEA ng internal mechanism upang matiyak na tumatalima ang mga miyembro nito sa kanilang tax obligation. Pero sa investigasyon ng Kamara na hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung report. Nabunyag ang umano'y pandaraya sa buwis ng popular brand ng vape. Ito yung Flava. At ang pag-endorso nito ng kanilang mga produkto gamit ang mga minor de edad. Sinabi ni Dulay na itinuturing nilang seryoso ang nasabing alegasyon at tinitiyak ng grupo ang transparency at accountability ng kanilang mga miyembro. Hintayin natin kung ano magiging findings dito ng Kongreso. Ay, teka nga pala. Magandang umaga nga din ho pala sa mga taga-Comelec. Totoo ba ito? Totoo ba ito na parang nag-aksaya lamang ho ng oras ang Comelec dito po sa pag-evaluate sa technology na isinubmit ng grupong Miro? Yung pong kumpanya na Korean base at nagsasabing nag-supply din ng mga technology sa nakalipas na eleksyon sa Congo at sa Iraq. Ayon po sa report nating nakalapa, yung palang ginamit for evaluation ay prototype.
Prototype lang po. Hindi po ito yung mga machine na dapat talagang gamitin ho at nasubok na ho sa eleksyon. Mismong mga taga-Miro po ang umamin na mock-up machine lang ho pala ito at hindi pa na mass produce o na mass manufactured. Hindi pa rin ho nagagamit sa anumang nakalipas na mga eleksyon. At ang sinabi ho ng Miro, ito po ay gagamitin sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas. Teka, mas masahol pa pala ito sa Smartmatic. Gagawin tayong guinea pig, ha? Gagamitin tayo for experiment. Comelec. Ito, unang-una, ba't nyo pinayagan? Na ang testing ay sa pamamagitan po ng prototype. Ang linaw-linaw po na sinasabi ng batas The system procured must have demonstrated capability and been successfully used in a prior electoral exercise here or abroad. Baka mas maganda pa ho yung lokal na technology na ini-introduce ng ibang mga grupo. So hindi po tama naman sabi ho ng Miro. Hindi ito yung pumalpak na mga machine na ginamit sa Congo at sa Iraq. Tama ho sila. Kasi hindi pa ho ito nagagamit. At ngayon pa lamang ho testingin. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ito pa. Kailangan ho talaga mabantayan ho natin to. Alam ba ninyo na isa ho sa mga ipinagmamalaki ng grupong Miro, yun daw pong machine na ipinakita ho nila sa Comelec, is equipped with a camera trained directly to the voter's face. Pag nagsulat ka pa lang ng boto mo, ganun mo lang, ito yung boto ko. Dito ang tuwa mga politiko na, ayos talagang sumunod sa vote buying namin. Kung sino man ang ugok, na nakaisip ho nito at nagrekomenda ng natural hakbang sa Miro, ay maawa naman ho kayo sa Pilipinos. Ito ho malinaw na paglabag sa sanctity and secrecy ng atin pong balota. Ay utang na loob. Umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ano bang transparency? Anyway, hintayin natin. Importante, hindi pa ho na-award sa kanila yung kontrata, baka naman po pwede pang Anyway, hintayin natin ng Comelec. Kaya lang, nakakabuisit, abay mantakin ho ninyo. Sinayang ang oras ng Comelec para ho magpresenta ng isang technology na hindi pa pala nagagamit. Prototype lamang po yung dinala dito ho sa atin. Ay naman, buhay talaga. Anyway, ito ho, hindi ho kwento. Ito ho ang totoo. Pinakamurang RFO o Ready for Occupancy Unit sa industriya ho ng pabahay ang inaalok po ng Westchester Realty. Abay, 5% down payment lamang po. Pwede pang gives. Yan po ang inaalok sa atin ng Westchester Realty sa kanilang mga proyekto dyan po sa Severo Mabalacat, Severo Bacolor at sa Mira. Hindi nyo na kinakailangan ng computer dyan. Pinakamaganda, puntahan ho ninyo para makita ho ninyo yung pong mga units na available. Ready for occupancy. Hindi na kayo mag-iintay. In fact, 5 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayo maglipat bahay agad. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa mga Asian destinations na mapalad ho ninyo matatarget sa dartboard. Pwede kayong pumunta ng libre sa Singapore, sa Taiwan, sa Japan, sa Hong Kong, at sa iba pang Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Umarat! Ay, magandang umaga sa mga pupungas-pungas pa, tinanghali ng gising. Pero importante, kahit tinanghali ho kayo ng gising, basta't pagharap nyo ng salamin, wow, ang cute ko ngayon. Okay ang glow ko. Ay,
Kasi yung naka-Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at nirerekomendan mga doktor laban sa puyat, stress at depression. Yung mga sakit na dala po ng kakulangan ng tulog, o kawalan ng tulog, buyat, stress, malalabanan ho sa pamamagitan ng postbiotic food supplement na Ultabayo. Ultabayo ha, U-L-T-A-B-I-O, walang R. Ayan dinevelop po ito ng mga Hapon purposely para nga po magkaroon ng magandang tulog, lalong-lalo na medyo maraming kinakaharap na mga paghamon sa buhay. Available po ito sa Lazada, sa Shopee, sa Mercury Drug Stores, at iba pa hong mga butika dito po sa Pilipinas. Gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580 kung meron pa ho kayong mga katanungan. Kaya sa panahon ho na matindi yung problema natin sa pagod, stress, kaya nandyan ho ang Ultabayo na pwede ho nating gamitin para proteksyonan ang pamilya laban po sa iba't ibang mga stressful encounters natin sa bawat araw. Ulitin natin ha, ang mga bagay na kung may mga agam-agam pa ho kayo, may mga gusto ho kayong maliwanagan, text ho kayo sa 0917-110-6580 at nag-aabang ho dyan ang mga medical health experts ho natin. Available sa Mercury Drug Stores, sa Pasmed Pharmacy, sa Mesco Drugs, sa Dambots Cotomato, sa John's Pharmacy dyan po sa Zamboanga. Kasama na rin po sa Curamed Pharmacy. Maganda umaga, Pilipinas! Mukhang isa ho sa mga happy dito ho sa pagpapalawig pa ng Pangulo ng Consolidation ay ang Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas. Si Ginoong Lando Marquez, kasama na natin. Kalando, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning, Kong. Sir Pulmones, good morning po. Ang ganda ng ngiti nyo doon sa ang bigat ng endorser nyo, Chabit Singson. Anong role ni Gob Chabit? Ay ito ho yung napakalaki na pinapasalamatan namin ang ating Governor Chabit Singson na Kong dahil unang-una nang sinabi niya sa harapan ng ating mga leader na mahigit 300 na mga aking pangulo at sa mga chairman ng kooperatiba at korporasyon na siya ay tutulong sa pamamagitan ng kanyang financing program, manufacturer, na magbibigay ng zero interest, number 1, at number 2, yung no down payment, yun ho. Tapos rent to own. Ayan ho yung kanyang binitawan na salita. Okay. Na sabi niya, mag-canvas na kayo ng mga presyo. Sabi niya, pwede kang bumili kung mahal yung sa akin. Sabi niya, at pangit. Sabi niya, pwede kayong bumili ng ibang produkto. Okay. Kalando, ang tinutukoy natin dito, hindi yung bus type hindi yung bus na nakikita natin na sinasabing modern jeep. Hindi naman yun modern jeep modern bus yun Alam mo, kung Angel, talagang yan ang sinama ng loob ko dahil noong nangyari yan, talagang parang akong tinaklupan ng lupa noong sinabi, lalo na yung mga nakasulat sa tagiliran ng ating modernized na minibus. Isinulat ba naman yung salitang deklarasyon ito constitutional na tinatawag na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay ang ating traditional na jeep, inilagay ba naman sa tagiliran at likuran ng mga minibus? So nakakahiya para tayong ignorante at tanga. Di ba? Oo. Anyway, ang sinasabi ho ninyo, mas mura kung tutuusin itong modernized jeep na binabanggit ho ninyo. Magkano ang diferensya? Opo. Mahigit pong yung sa presyo na binabanggit namin na ka-Angel, ay umaabot ng almost 200,000 ang diferensya doon sa mga minibus na yung class 2, doon sa class 2 nila, ay mas mababa dihamak ng almost 250,000. Anong carrying capacity? Unit yung class 2. Anong carrying capacity?
ang carrying capacity nila, Sir Angel, ay 23 seating capacity. And at the same time, dahil malawak na po yung kanyang length, diba, yung lapad, ay pwedeng makapagtayo kung halimbawa mga short distance lang na Metro Manila, ay yung rush hour natin ay pwedeng makatayo ng 10 katao sa loob. May dagdag na 10. So 32. So 32 kung tutuusin. Okay. Hindi, pero ang objective kasi ng modernization, maging Euro standard to. Ano bang makina ginamit? Ito po yung ino-offer ni Governor Chab Simpson Kong Angel ay ano na po ito, electric vehicle na po. Electric vehicle. Walang ano na. Opo. Kasi yung nagbibenta dito sa Pilipinas na mga foreign countries na mga nagdadala dito, ang benta na kasi nila doon sa kanilang electric ay talagang maabot pa ng 4.5 million ang presyo nila. Kaya ba nito pagpaakyat? Halimbawa, aakyat ka ng flyover. Sinubukan na nila dahil yung sa litrag, yung pinakita nila sa akin na video sa Kong Angel, ay inakyat na nila ng 2 beses sa Baguio. So kaya ha? Gaano katagal ang charging? Pagka full charging yung talagang walang laman po ay umaabot po ng 3 hanggang 4 na oras. Depende po yung fast charging o yung normal na slow charging. Okay. Depende po. Gaano katagal mo nagagamitin? Mga ilang oras mo na mapapatakbo yun? Yung sinasabi ni Governor Chavit, kung lagyan nila yun ng solar na tinatawag, ay aabutin daw ng 2 araw yung isang charging kung Metro Manila ang hybrid. pagkagamitan. Kumbaga sa hybrid, bukod sa bateryang may kuryente, meron ka pang solar. May lalagay kang solar panel sa ibabaw. Baka ganda, saan namin pwedeng... Habang tumatakbo Kong Angel, 2 yung function na panggagalingan ng kanyang kuryente na pagdating ng mga tag-araw ay pwedeng paganahin yung nandoon sa tinatawag na wheel, yung gulong, diba? Yung drum, yung umiikot, so magpo-produce ng current, diba? Pagdating naman ng tag-ulan, yung nandoon sa ibabaw, ganon. Anyway, saan pwede makita yung video nito, yung mga pictures nito, Kalando? May iniwan sa akin na mga picture si Manong Chavit, Kong Angel, Okay. Kaya yun naman po ay kahapon, ay yun naman pong ipinakita namin dahil nga mayroong nauna na naggagawa na ng jeep na traditional. Ito ay pinag-assemble nila at nagawa na ng molde. Pinagawa naman nila ho sa China, talagang jeep naman talaga. Yun yung pong makina ay Euro 4 compliance na dumating, pero dahil mayroon tayong gadget kasi dito sa Pilipinas na aprobado po ito ng DOST, dahil alam ko naman kung gaano mo kamahal ang ating Department of Science Technology, Kong Angel. Sinilagyan namin ng gadget na imbensyon Pilipino, naging Euro 6 yung makina dahil halos talagang wala na po ang kanyang pollutant, yung diesel engine na brand new na Euro 4, naging 0.08 ang kanyang smoke pollution. Magaling, sige. Basta pinakamaganda, puntahan ho nila ang website po ng LTOP, para makita ho nila yung mga units na, o yung prototype na binabanggit ho natin. In the meantime, Kalando, again, thank you very much and congratulations. Ang bigat ho ng endorser nyo, malupit. Nandun pa si Secretary Bautista. Sige. Kaya nagpapasalamat ako Kong Angel kay Secretary Bautista, kay Chairman Andy Ortega ng ating OTC, at lalong-lalo na yung ating mga membro sa buong Pilipinas ng Liga ng Transportasyon. At ito po ay bukas po, hindi lang po para sa membro ng ating LTAP, lahat po ng ating kasamahan na gusto at tumutulong dito sa programa ng gobyerno sa modernization Kong Angel, pinapaabot ang inyong lingkod. Na sana ho magsama-sama po tayo na wag natin pong kalimutan na ang ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay ang ating traditional jeep. Maraming salamat. Salamat po. Magandang umaga.
Ayan, si Ginoong Rolando Marquez. So iba na ito, hindi na ito yung dating gumagamit ng mga second hand o third hand na mga makina. Ba, kakaiba, ano ha? Ano na ito? Electric hybrid, ano ha? Pagka yan hong naging naisakatuparan natin dito, lilinis talagang hangin. Maganda umaga, Pilipinas! Pero habang hindi humalinis ang hangin, ating pong nalalanghap, siguraduhin din ho na nagmabaon ho ang ating pamilya na proteksyon laban ho sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede ho nating ipabaon sa kanila. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa households, ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compounding pro alcohol. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCR ichubok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, 11.06 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio kahapon. Gano'n naman ho kaya ngayon? Alamin natin kay Kaobet Madrina. Kaobet, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Magandang umaga po, Sir Angel. Narito na nga po ang lagay ng ating panahon kung saan wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. Medyo malit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. At sa kasalukuyan, patuloy ho yung epekto ng northeast monsoon o hanging amihan na makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala naman ay inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi dito sa may eastern section ho ng ating bansa, partikular na yung Cagayan Valley, Cordillera, kasama na rin dyan yung Aurora at Quezon. Samantala naman, makaka-apekto rin ang amihan dito sa may Visayas, particular na sa may Eastern Visayas na magdadala rin ng mahihinang pag-ulan. Meron tayong minomonitor ngayon na cloud clusters, hindi naman ito low pressure area, pero maaari itong magdala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Davao Region. Inaasahan natin posible itong magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, yung mga pag-ulan na maaaring mula mahinag sa katamtaman kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Samantala sa nalabing bahagi ng ating bansa, mga isolated light rain sa Luzon at Visayas habang mga may thunderstorms naman sa may bahagi ng Mindanao. Pinakataas pa rin ho tayong gale warning, no? Ito yung babalaan natin sa mga malalakas na pag-alo ng karagatan. Delikado pa rin maglayag ang mga maliit sakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, gayon din sa mga baybayin ng silangang bahagi ho ng ating kapuluan. Meron din tayong gale warning sa ilang areas ho ng Visayas, lalo na dito sa may central at eastern section ng Visayas. Umaabot po hanggang sa may area ng Caraga at Zamboanga del Norte. Samantala, yung agwat ng temperaturang naranasan, partikular na dito sa may Baguio kahapon, ay nasa 11.6 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, ang agwat ng temperaturang mararanasan natin sa araw na ito ay mula 21 to 28 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, nasa 19 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Davao ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sir Angel? Maraming salamat, Kaobet. Ayan, ha? So, teka muna, Tagaytay daw, anong agwat ng temperatura? Opo, sa Tagaytay naman, yung agwat ng temperatura natin, 19 to 28 degrees Celsius. Wow, sarap, ha? Hanggang kailan to? Normally po, hanggang kahit February, pwede pa rin namang, magkaroon tayo ng mababang temperatura. Ayan. Kaobet, thank you ha. Ingat. Maraming salamat ha. Maraming salamat po. Si Obet Madrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong Kapuluan, 22, makalipas ang alas 5 ng umaga. 7 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alam niyo, parang hirap na hirap talaga kumuha ang presidente ng matinong magpapatakbo ng Subic Bay. Ano ha? Nung magretiro si Chairman Roland Paulino, ang ipanalik yung si Tantan. Anong pangalan nun? Jonathan Tan ba yun? Diba? Na-promote, biglang na-kick up pa. Nalipat sa DILG. Kasi nga po, marami hong mga nagre-reklamong mga trackers. Ito naman ngayon, inoprubahan daw ng Subic Bay Ports and Finance Committee in Principle yung pagbabayad ng unbilled arrears charges ng Subic Bay Freeport Grain Terminal Services. Tapos,
15% non-payment ng Subic Grain Arrastre charges gagawing hulugan. 7 years. So dapat 1.3 million ang buwan ng amortization at wala pang interest. Alam mo ninyo kung sino may-ari nun? Kumpanya na pag-aari po ng incumbent chairman nito na si Eduardo Alinio at ng kanyang pamilya. Mukhang hindi yata nila alam na ito'y malinaw na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mukhang may susunod kitantan, Ay, susme. Caloocan LGU, ikakasa naman ang packing operation para maiwasan ang lamok na nagdudulot po ng dengue. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Punta ko yan Angel. Kinumpirma ngayon ng Caloocan LGU sa umpisa ngayong araw ang schedule ng mga packing operation kontra dengue hanggang sa araw na Biyernes, February 2, 2024. Pinalalahan ngayon mga batang kalo na sundin ang mga palaga para sa mas efektibo at ligtas na pagsasagawa ng packing operation. Sa mga tutukuin na lugar ay dapat anyang makiisa, magiging malinis sa kanilang lugar bago yung packing operation ngayong araw upang efektibo at hindi manubasayang yung kanilang pagsusumikap na mapuksa ang mga lamok. Itapon lamang mga nakaibak na tubig at sirain ang mga maaring pamahayan upang di na dumami. Takpan ang mga ginamit na yung ginagamit sa pagkain upang maiwasan na maging kontaminado o kapag ikinasampaging operasyon ngayong araw. Dapat niya lumabas sa bio building habang sinasagawa at paging operasyon. Ngayong araw ay umpisa na dito sa Barangay 77, 78 at Barangay 177. Bukas na araw ng Martes sa Barangay 79, Barangay 80 at sa Phase 4. Merkules sa Barangay 81 at 82 sa Phase 14. At Friday sa Barangay 83, Barangay 84. Kabilang din ay ilang bahagi ng Phase 4 at araw ng Biyernes ang Barangay 85 at ilang bahagi naman ng Phase 4. Mula pa rin sa Kaurara sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 1-3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, batiin ko muna ng happy anniversary yung aking kapatid, si Leticia, si Teteng. Tish, happy anniversary. Ang kanya pong mister na si Kuya Elmo ay isa pong OFW na nagtatrabaho po sa Kuwait. Ayan, happy birthday. Umuwi pa ho talaga si Elmo, para makapiling ang kanyang mga anak at mga apo. Ayan, congratulations. Malaki na hong pamilya ni itong kapatid ko, dalawa yung anak niya pero sangkaterbo ng kanyang mga apo. Ayan, So congratulations kay Elmo at saka kay Leticia. Ayan, happy anniversary. Batiin ko na rin ng magandang umaga si Mayor Senny Mendoza. At saka nakikinig din ho sa atin. Nakatutok din si Ambassador Naida Angping. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Ambassador Naida Angping. Magandang umaga din kay Congressman Dr. Plato, kay Justice Max De Leon. Kaagang gumising. At ang ating kaibigang si Wendell Alvarez. Ayan, at saka, nakatanggap nga pala tayo ng liham mula po sa tanggapan ni Mayor Roderick Chongson. Ang sinasabi ho ni Mayor dito ho sa kanyang letter na pinadala sa atin, iniimbestigahan na ho daw nila yung pong mga empleyado ho nila na involved sa pagkakasino. Nakakuha ho ng video habang nagkakasino. Bukas ho natin to pag-usapan, Alam niyo, Mayor, madali naman ho kaming kausap Sabi ho ninyo, iniimbestigahan ho ninyo. Ang kailangan ho namin yung resulta ho ng investigasyon. Kasi kitang-kita ho doon sa video, yung Tres Marias, dyan po sa City Hall, nagkakasino. Ayoko humaniwala doon sa sabi-sabi ho nila na malakas daw ho itong dalawang ito, itong tatlong to, bagyo daw ho ito. Kasi sila daw ho yata yung partners ho ninyo sa kung ano man. Mayor, ang inihintay ho namin, resulta ho ng yung investigasyon. Hindi yung sasabihin nyo ho kami, mag-usap nga tayo. Ba't natin pag-uusapan? Resulta ho ng investigasyon ang kailangan namin. Mayor Chongson. Ayan, At saka kung gusto ho ninyo pag-usapan, yung quarrying, wala naman ho tayong pag-uusapan. Itigil ho ninyo yung pagperwisyo, pagsira ho ng kalikasan. Yun ang hinihintay ho namin. Hindi ho tsaka kung paano ho ninyo ipaparepair yung mga daan na sinira nung sangkaterbang mga truck
na dumadaan dyan po sa mga pangunang lansangan, hindi naman ho kayo nagpagawa, kundi ang gobyerno at inireklamo ho ng mga taga DPWH. Ayan Ay, sus, may kailan ba tayo magmamalasakit sa kalikasan? Maganda umaga, Pilipinas! Nababahala po ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG na maapektuhan ng over-importation ang peak ng anihan ng sibuyas sa Marso. Ayon sa SINAG Executive Director na si Jason Genglet, namumurong bumagsak palalo ang farm gate price ng sibuyas dahil dito. Binanggit pa ni Genglet na pare-parehong individual lamang din ang natukoy sa pagdinig ng Kongreso na sangkot din ngayon sa pagbagsak na naman ang farm gate price ng sibuyas. Una nang kinumpirma ng Department of Agriculture na naatraso ang pagdating sa bansa ng 21,000,000 metric tons ng import na sibuyas nitong Disyembre. Inaasahang dumating na ang 99 metric tons ng imported na sibuyas ngayong Enero. At tatagal daw po yan dapat nakapasok na noong Enero 15. In the meantime, ang ating pong mga magsasaka umaangal na. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Saan ka ba pupulutin? Patunay na politiko initiative ang sinusulong ngayong People's Initiative. Pinatunayan naman ni Senator G.C. Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa, Saris 28. Raymond, good morning. Hindi na umano maaring itanggi ng liderato ng Kamara de Representantes na sila ang nasa likod ng People's Initiative o PI bilang paraan ng pagbabago sa ating saligang batas. Ito ang iginit ni Senador Francis Chis Escudero matapos maglabas ng video ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagdeklara ng suporta sa PI. Ito ay noon pang December 11, 2023 sa Philippine Economic Briefing sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Escudero, malinaw na noon pa man ay may plano ng liderato ng Kamara de Representantes para sa PI kaya tinawag itong Politicos Initiative. Sagot ng kapwa Bicolano ni Senador Chis na si Albay Congressman Joey Salceda, ang pahayag ni Speaker Romualdez ay nangangahulugan na kinikilala lang nito ang PI bilang paraan ng pagbabago sa ating saligang batas at hindi nangangahulugan na direkta ang kanyang partisipasyon dito. Hinimok lang umano ni Speaker Romualdez ang taong bayan na makiisa sa diskurso hinggil sa PI na hindi dapat minamasama ng mga senador. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, ikinitaman ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers na dapat hayaan ng mga senador ang taong bayan na siyang magdesisyon kaugnay ng pag-amyenda sa konstitusyon. Kasabay nito, sinabi ni Barbers na walang basihan at walang sa katuwiran ang dahilan ng Senado sa inilabas nitong manifesto upang tutulang na hakbang ng People's Initiative para amyendahan ng konstitusyon. Para kay Barbers, ginagamit lamang na dahilan ng Senado ang Kamara de Representantes upang tutulan ang pag-amyenda sa saligang batas. Samantala, sa gitna ng umiinit na usapin ng People's Initiative, nanawagan naman ang isang veteranong mababatas na isa ring pastor sa mga lider ng bansa na huwag gamitin ang dasal para sa political points. Ayon kay Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr., kapag nagdarasal ang tao, direkta ito nakikipag-ugnayan sa Ama. Si Abante, isang senior pastor ng Metropolitan Bible Baptist Church, panguno ng Bible Believers League for Morality and Democracy o Bible Mode. Meron daw pong 6,000 miyembrong Baptist pastor sa buong bansa. Sinabi ni Abante na dapat palaging alalahanin ng mga mananampalataya na our prayers are sacred. They should unite us in our common humanity and shared divinity, not be used as tool for the mission or self-promotion. Umapili rin sa Abante sa mga mababatas na manatiling magalang at profesional sa gitna ng umiinit na debate sa People's Initiative. Matapos namang simula ng Senado ang investigasyon nito, muling inulit ni Senator Risa Ontiveros ang panawagan sa Department of Justice na magpalabas na ng Immigration Lookout Bulletin laban sa televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ang spiritual advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasasangkot sa mga alegasyon ng human trafficking, panggagahasa, sexual at physical abuse na nangyari umano sa loob ng pinamumunuan nitong Kingdom of Jesus Christ. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inilong ni Ontiveros sa DOJ na magpalabas ng ilbo laban kay Kibuloy noong nakarambuan pa at bago pa simula ng pagdinig ng Senado. Pero ang sabi ho naman ni Pastor Kibuloy, mas gugustuhin niyang humarap sa korte kesa sa pagdinig ng Senado.
Umaga, Pilipinas. Patuloy na bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa, huling naitala ang antas ng tubig ng Angat sa 211.68 meters, mas mababa sa normal high water level na 212 meters. Meron ding nagkakaroon na rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Ipod Dam sa Bulacan na naitala sa 98.0 meters o mas mababa sa normal high water level na 101 meters. Ang Lamesa naman naitala ang 78.98 meters na antas ng tubig o 0.08 meter na bababa kumpara sa 79.06 meters. Sa pagtaya ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, posible pang sumadsad sa 178 meters ang antas ng tubig sa Angat hanggang katapusan ng Hunyo. Ay naku, mabuti na lang ho, may mga initiative na mapangalagaan po ang ang tawag dito, ang mga watershed, ano ha? Uy, doon ho siya nagtatanong sa atin na pwede daw ba ang mga OFW na makinabang dito po sa binabanggit natin na proyekto po ng Westchester Realty, lalong-lalo na dyan sa may area ho ng Mabalacat. Opo! In fact, ito nga po, panyaya, napakagandang investment to ito para ho sa mga OFW, ano ha? Dahil ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang po ang down payment. Pwede pang hulugan na. At pagkatapos po ng 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ayan. Ito pa rin ho ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho sila bibili, ngayon ho sila magpapareserve, may chance pa ho silang manalo ng trip for 2 sa mga Asian destinations kung saan tatama ang Lucky Dart. Ayan. Siguraduhin ho ninyo, nakapag-practice kayo ha, bago ho kayo tumira. Kasi mukhang isang tira lang yata di ba? Mantakin mo. Kung bumagsak sa Hong Kong at saka sa Japan, ano pa? Isa, dalawang tatamaan. Hindi. Kalokohan naman siguro. Kung pwede ho kayong bimiyahin ng libre, patungong Taiwan, Thailand, Singapore, Hong Kong, at ayan, iba pa. Basta po pwede, may chance din ho kayo manalo ng cash prizes. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, plus a chance to win a trip or 2 to an Asian destination. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Umaga, Pilipinas. Alas 5:41. Champion, gawang peer. Umarat. Magandang umaga, Pilipinas. Kanina ho binibida natin, lalayag na po mula sa Miami, yung pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Ito ho yung Icon of the Seas ng Royal Caribbean International. Ito po ay maglulula ng 5,600 na mga pasahero pero ang crew 2,350. Alam naman natin pagka mga cruise ship ang unang-una hong mga kinukuha niyan mga Noipi. Pinoy na cook, Pinoy na entertainers, Pinoy na crew, ano ha? Hindi ko alam ano bang meron sa mga Pilipino talagang ganong kalab ng mga cruise ship, ano ha? Kasama na natin ang OWA Administrator, si OWA Administrator Arnel Ignacio. Admin, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Admin? Ay, malo, nawawala si Administrator Arnel. Administrator? Ala. Teka muna ha. Admin? Nasa Viber daw, nasa Viber na, yan. Admin, nandyan na kayo? Admin? Hello? Ayun, sumagot din. Admin, kumusta ka na? Yeah, good morning. Good morning. Oo, hindi, binibida ko ngayon, yung... wala na. Oo, hindi, admin, nandito kayo. Nawawala. Wala na akong narinig. Ay, nawawala, wala daw siyang marinig
Pero loud and clear ka dito. Sandali, gumagawa lang ng technical adjustment dito, no ha. Tapos isa pa ho sa mga magandang balita kanina, yung binabanggit ho ng Saudi Arabian government na i-release na ho yung back wage na ipinangako po ng Saudi Arabia sa mga OFW na nawalan ng trabaho noong 2015 hanggang 2016 dahil po sa pagsasara ng mga kumpanya. Nasa 10,000 mga OFW din ito. Admin, nandiyan ka na? Let's try it again. Administrator. Hello. Hello. Administrator Adnel, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na kayo? Yes, magandang umaga po. Nandito ho ako sa Switzerland ngayon, kaya medyo baka ho yung signal natin mahina. Hindi, loud and clear kasing gwapo mo pa rin. Yung signal natin. Teka muna. Salamat po. Oo, ano bang meron sa mga Pilipino at talagang kinukuha ng mga cruise ship, administrator? Ano yan basically kasi ang mga Pilipino, yung ating pakikitungo sa kahit na kanino, laging meron lambing at malasakit. Yan ang hindi maduduplicate ng kahit na anong nationality. Kasi yun natural na tatak ng Pilipino yan Palangiti, tapos laging merong extra effort to serve others better. Natural na yasa natin yan Even for the nurses, yun. Ayan. So, expect natin para doon sa mga sasakay sa Icon of the Seas ng Royal Caribbean International, mas maraming Pinoy ang inyo pong makakasalubong. Ang kagandahan pa doon, admin, pagka nag-request ka ng adobo o pansit, sa mga kababayan nating chef o cook, naku, matik ka. Lagi may konting dagdag. Hindi lang may dagdag. Lagi may. Tsaka may para bang kaya ang dami talaga mga Pinoy na lalo-lalo na sa abroad. Tuwan-tuwa yung mga retirees natin na Amerikano, mga American citizen tuwan-tuwa pagka ang sinasakyan nilang cruise ship ay mga Pilipino. Teka muna, anong ginagawa mo sa Switzerland? Di umattend ako ako yung kasama sa delegation dito sa Global Forum for Migration and Development. Maganda-ganda yung mga palitan ng paliwanagan dito pagdating sa lalong pag-igting ng pagngangalaga sa mga overseas workers natin. So, ayun, mga nakakasalamuha natin yung ating mga counterparts sa ibang bansa. Mga 800 dito itong mga nagdatingan dito. So, mapapalabang ka ng Inglesan dito. Hindi mo naman problema yan. Teka muna, ano naman yung ipapangako natin dito sa mga counterparts nyo na makakasalamuha nyo dyan? Pero eto naman this is something that we can really be very, very proud of. In more ways than one, nagiging benchmark nila ang Pilipinas pagdating sa pangangalaga sa ating mga overseas workers. Kasi talagang inaabangan nila kung ano yung mga ginagawa natin Dahil kadalasan dito, ang palitan ng paliwanagan, puro mga kadalasan, motherhood statements. Pero pagka naririnig nila ang Pilipinas pag nagsasalita, meron tayong mga konkreto na mga hakbang na talagang gusto nilang talagang tularan. So, ako nga, yung speech ko nga, kinunan pa ng litrato Ba talaga, So, nakakatuwa. So, we look forward for more opportunities na kamukha nitong mga binabanggit ko. Teka nga pala, yun din palang mga, yung mga OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia, makatatanggap na daw ng back wages mga kailan to? Pwede na nila i-claim yun. Mas teritoryo yan ng DMW. Alam mo naman ako, hanggang welfare lang ako. Kasi ang DMW yung talaga nakipag-usap dyan. Ako kumbaga kasama lang nila. Pero sabi naman sa atin let us be positive, but ang mas pakukuha natin yung kasagutan dyan from the DMW. Sige, hindi ka muna namin disturbuhin dahil alam kong magkaibang timeline natin. Pagbalik nyo dito balitaan nyo kami kung ano yung success na nangyari dyan sa pulong na pinupuntahan nyo dyan. In the meantime, ingat po kayo, Administrator, at sana nga po marami pa kayong magawang programa para po sa mga OFW. Thank you. Basta sikin nyo rin yung ating OFW lounge dyan sa Terminal 1. Marami tuwang OFWs na nakakagamit na yan ngayon. Relax na relax sila. Convenient na convenient. Kaya nga, Teka nga pala, paano nga pala yung mga magbabakasyon lang?
yung ano lang, yung nandito lang for junket, for whatever. Okay lang 'yon? Basta OFW ha? Basta OFW kasi ito naman sa departure ito Yung mga arriving passengers, hindi naman kasi nagla-lounge yan. Didiretso na yan sa labas. Siyempre, nandun na yung mga sundo nila at gusto nila talaga makapunta sa mga pamilya nila. Ito yung mga, di ba, nag-aantay na aeroplano, baka mamaya na-delay. So, meron silang magandang lugar. May libreng pagkain, libreng kape. At meron tumatawag sa kanila dyan pagka boarding na yung kanilang mga aeroplano. Hindi. Yun nga. Yung mga magbabakasyon, halimbawa, for junket, kasama yung kanilang mga miyembro ng pamilya na OFW, mag-abroad na siguro dahil kumita ng medyo maganda-ganda, halimbawa, nanggaling sa Saudi Arabia o kaya mga seafarers natin, pwede sila. Kahit na hindi sila paalis. Bihira naman ako nakakita na may kasamang pamilya. Talagang yung mga OFWs yung mga ina-accommodate natin. Bihira ako nakakita ng ganun. Siguro may nakita ko asawa pero OFW rin sige. Iyan naman, as long as ikaw ay OFW, nakalampas ka na ng immigration, yung lugar na yan ay para sa inyo na. Okay. Administrator, pagbalik mo ha, puntahan tayo uli. Maraming salamat. Ingat po ingat po kayo dyan. Thank you. Si Administrator Arnel Ignacio ng OWA na ngayon po ay nandyan sa Switzerland. Samantala, yung AICS program, Mobile Kitchen, dinila ng DSWD sa Grandstand para po sa kick-off ng Bagong Pilipinas. Nandun si Bal Gonzales, RH5 Bal. Namigay ng tulong pinansyal sa mga pre-identified na benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICSA ang Department of Social Welfare and Development NCR sa paglulunsad ng Bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Luneta Grandstand kahapon. Ito ayon sa DSWD ay bahagi ng Bagong Pilipinas Servicio Fair o PPSF, isa lamang sa tunay na diwa ng Bagong Pilipinas campaign na. Bukod dito ay dinala rin at ipinakita ng DSWD ang mobile kitchen na ginagamit para tugunan ang kagyat na pangangailangan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad. Ayon sa DSWD, pagpapakita ito ng tunay na layunin ng Bagong Pilipinas campaign na mas mapabilis at mailapit sa mamamayan ang paglilingkod na may kaugnayan sa social service, trabaho, edukasyon at iba pa. It ng DSWD sa ilalim ng Bagong Pilipinas ay magpapatuloy at lalo pang mag-aalab ang kanilang pagtupad sa mandato at hikaing magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipino na makihalahok sa pagbuo ng isang mas mabuti at mas maayos na bansa sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! At muli, ang mga pupungas-pungas pa dyan ha, wag ho kayong magpapastress. Harapin ho natin ng may ngiti ang bagong umaga. Ayan ha. Dapat nag-uultabayo kayo lagi. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang ginagawa ho nito, tinutulungan ho ang ating katawan na magkaroon ng magandang tulog, deep sleep, para pag magandang tulog, magandang gising. At syempre, habang natutulog po, nilalabanan po naman ng utak, tinataboy ho yung mga toxin sa ating katawan. Sa iba pang mga benepisyo ho ng Ultabayo, makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Nandyan ho may mga doktor na may mga medical experts ho nakaantabay para magbigay ho ng mga sagot. Available po ang Ultabayo sa Mercury Drug Stores, sa Lazada at saka sa Shopee. Available din po sa Amesco Drugs, sa Pasmed, Joanne's Pharmacy at Curamed. Basta pinakamaganda, punta ho kayo sa pinakamalapit na Mercury Drug Store. Ang ating pong quote of the day ngayong araw na ito ay hango sa Greek philosopher na si Aristotle. Ang sinabi niya, be a free thinker. Ang sabi niya, be a free thinker. Don't accept anything you hear as truth. Be critical and evaluate what you believe in. 2x2 Indian sa Wild. Kung Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2 minuto na lamang. ACS Balita na. Maganda umaga, Pilipinas!
Maratsyada sa ikatlong pagkakataon